Hello po, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong pinag-uusapan sa social media nung mga nakaraan. Dahil ito pong pambato po nila na gusto po nilang maging presidente, lalong-lalo po ng mga dilaw, pink, yellow, liberal, pati po yata ang makakaliwang grupo ay gustong-gusto po yata ito maging presidente. Pero doon po mismo sa syudad niya, dahil siya po'y mayor, ito pong si Lenny, ang problema po sa kanyang syudad, lalong-lalo po sa pulburon, ay hirap na po siyang lutasin. Mga kababayan, magpipresidente ka pa. Pero kung paniniwalaan po natin si Mayor Lenny, baka po magalit yung tagapagsinungaling po ng palasyo. Bakit po? Dahil pagka sila po ang nag-ulat at nag-report, ay napakarami na po nilang achievement pagdating po sa pulburon. Isa rin po natin kukomentuhan yan. Unahin po muna natin itong si Mayor Lenny. Dahil nagpa-random test daw po siya, ay 11 raw po ang positive. Doon mismo sa munisipyo, sa City Hall. Unbelievable, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin si Mayor Lenny, mga kababayan, ang kanyang problema. Actually, alarming. Alarming si random testing dahil ang aram ko, kung di ko nabapasala, sa 100 na pig-random drug test, 11 ang nag-positive. Nakulaon niya na maray. Saka, ang sinabi ko sa NCDDB, paano kita makaka-implement ng maayos na anti-drug program kung sa City Hall nga, data na ayos. Diba? So pinag-aadalan ta, baka si opisina mismo ayusun ta. Tapos sasabihin effective ang ginigibo ka syudad. Ta sa laog tangani, di ba perming may kasabihan na bago mo magibo sa luwa, sa laog na ayusun. Pero masunod kita sa civil service rules. Ang civil service rules, pag mag-voluntary, voluntarily isubmit ang sarili niya for rehabilitation, kaipuhan mag-undergo siya ng rehab. They automatic ang paghali sa iya, kaipuhan mag-undergo siya ng rehab. So, obligasyon kang gobyernong tabangan siya. So, gigibuhod ta yan. Pero, kaipuhan kayang mahiling ta, ano si prior record, di ba? Ano na si mga inaragihan ka ini. So ginigibutayan nun yan. Saka sisiguraduhan ta na di nagtutulak. Permanent po yun. Igong permanent, igong JO, igong casual. Pero sinda po. 11 ang nag-positive. Pero ang urulay kaya, si gabus na specimen ipapadara pa sa central for confirmatory. So habang may pa si confirmatory, may pakitang garubaga mas definite na gigibuhon. Although pigkaulay na sinda, igwa ng mas internal na arrangement. Pero ang sabi ko nga ni, ang ilingon ta, ano si record kayo sa opisina? Ang aram ko may pig-bring up sa kuya, igong saro na bako lang sa nag-positive, pero may problema sa attendance sa opisina. So kita, sabi ko mabuot kita, pero ma-impose kita ng discipline. Kaya nga nag-last warning na kita sa mga huri. Di kita maduwa-duwang magtanggal. Pag di nagre-reform. Kasi primero, warning, pero masunod, di kita maduwa-duwa. Basta di nagsusunod sa patakan. Yan actually, po, alarming. Alarming po siya. Dahil mismo sa kanya pong nasasakupan, sa Naga, mismo sa City Hall, ay napakarami palang gumagamit at tumatangkilik sa pulburon. Mga kababayan, paano pa? Kung buong bansa, Naga pa lang yan. Nahihirapan na nga si Lenny, si Mayor Lenny, kung paano po solusyonan at sugpuin ang pulburon sa kanya lugar. City Hall pa lang yan. Wala pa ang mga barangay. Hindi pa kasama ang mga barangay sa Naga.
Hindi po ba? Pero, pag naman po ang tagapagsinungaling di umano ng Malacanang ang tatanungin tungkol po sa pulburon sa ating bansa, ito naman po ang kasinungalingan daw na sinasabi at nabuko pa ng isang reporter, ang kasinungalingan po ng tagapagsinungaling nila di umano. Ito po, pakinggan po natin yung tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Hindi nga. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Nakapagsampa na rin ang PIDEA at iba pang law enforcement agencies ng kaso laban sa 141,827 drug suspects, kung saan 53,939 sa mga kasong ito ay naresolba at ang 47,438 ang nahatulan. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Umabot na rin sa 607 balay silangan reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Hindi nga. Hello. Good morning po, Yusek. Kaugnay po nung binanggit ninyo about illegal drugs, ano po. May we know po kung anong mga barangay, kahit ilan lang po, no, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Okay. Follow up lang po. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Okay. Salamat po. Thank you. Parang may naamoy ako hindi maganda. A few moments later. Ito po, yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi nating drug clear, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays. Kung gaano kakapal yung papel na blanco, ganon din po kakapal ang pagmumuka nung nagsasalita. Na napakarami na rin pong cleared na mga barangay sa buong bansa pagdating po sa pulburon. Pero wala pong pangalan yung mga barangay. Kaya po, ang problema po ni Mayor Lenny ay hindi po nasusolusyonan. Dahil kung totoo po na napakarami na po na cleared at talagang lumalaban po sila pagdating po sa pinagbabawal na pulburon at nagbibigay ng malaking problema sa ating bansa kung ikaw ay nalululong dyan. Hindi po ba? Pero ang pamahalaan, ginagawa lang po tanga, gago, at bobo ang mga Pilipino. Dinadaan lang po tayo sa statement pero hindi naman po sa gawa. Pinapakitaan lang po tayo ng papel. Karamihan ay blanco. Yan po ang pagkakaiba, mga kababayan. Meron tayong presidente na tinatawag na bangag ng kanyang ate at tinatawag din po lupin. At meron naman pong mayor na malaki ang problema. Malaki ang problema ng mayor na gustong-gustong maging presidente nila, mga kababayan, pero yung kanyang bayan mismo, ang Naga City Hall, ay 11 ang nagpa-positive at malaki ang problema niya sa kanyang nasasakupan sa bisyo na pulburon. Ilang taon na po, mga kababayan,
Malapit na naman po. Malapit. Si Mayor Lenny po ay ilang taon na po naglilingkod bilang mayor sa Naga. Naga pa lang. Naga pa lang hindi niya po makleared. Hindi niya po masolusyonan. Kaya po ang tanong natin, magpipresidente ka? Maliit na bayan, maliit na syudad, Naga City. Ikumpara mo sa buong Pilipinas. Ano mangyayari sa Pilipinas? Kamukha rin nung ginagawa na statement nung tagapagsinungaling nila, di umano. Dadaanin ka lang sa statement na walang pangalan ng mga barangay. Napakarami, pero walang pangalan. Unbelievable. Di ganun din po mangyayari. Dahil wala rin sila solusyon. At paano po lalaban sa pulburon si Mayor Lenny? Ang mga kakampi niya. Ang kakampi niyang pink, dilaw, liberal at mga kaliwa, di umano. Nagpagawa pa ng museum. Nagpagawa pa ng museum, mga kababayan, para po sa gumagamit ng pulburon. At ginagawa pa santo nila, di umano. Hindi po ba? Paano lalaban? Ang kinakampihan nga nila yung gumagamit, di umano. Kaya malabo pong mangyari yan sa sabaw ng pusit. At yan po ba ang gusto maging presidente na ipanlalaban po kay BP Sara? Yang ganyang klase? Syudad pa lang, napakalit na syudad, namumblema na. Unbelievable. At isa rin po mga kababayan, yung ginagawa sa atin ng gobyerno, matagal na po tayong ginagawang tanga, bobo at mga gago. Dahil po, nag-uubra po kasi ito sa ating mga men in uniform. Gustong-gusto po nila ang ganitong klaseng paglilingkod, di umano. Yung ginagawang tanga, gago at bobo ang mga Pilipino. Yan po yata ang gusto nila. Dahil hindi na rin sila yata naglilingkod sa taong bayan. Nagtatanong lang po tayo. Yan po mga kababayan, ang malaking problema ni Mayor Lenny sa kanyang syudad sa Naga. Dahil mismo ang kanyang opisina, ang City Hall, marami nang gumagamit ng pulburon. At sa kanya pong nasasakupan. Malaking problema niya po, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po yung nagsusubscribe. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio. Kay Eric Hercio from Canada. Kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Ako si Pilam, Ani Jo. Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands. Gayat Chena. Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA. Kay Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA. At Romulo de Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At ingat-ingat po tayo mga kababayan. Tiis-tiis lang po. God bless po sa inyo lahat. Muli po, paalam. Bye-bye.